Hello mga ka-express, halina't alamin natin ang top 5 YouTubers or content creators po dito po sa buong Pilipinas in terms po sa may pinakamaraming subscribers. So, simulan natin in number 5 spot. Sa number 5 po ay inuukupa po ng batang Quiapo, ang leading lady na si Bubbles o si Ebane Alawi. Meron po siyang 17.5 million subscribers and counting. At ang channel grade po ng kanyang channel ay Positive B. At inuukupa po ni Bubbles sa kasalukuyan ang number 5 spot dito sa buong Pilipinas sa may pinakamaraming subscribers. 17.5 million subscribers. Ang kanyang monthly average o estimated income ni Bubbles ng kanyang channel ay pwedeng kumita si Bubbles ng $4,000 US. Pag kinonvert mo yan sa peso, abot niya ng 200,000 plus. Yung maximum na pwede niyang kitain sa loob ng isang buwan ay abot ng 63.6 thousand US dollar mga ka-express. Kung pag-uusapan naman ang yearly income o annual income ng channel ni Bubbles, pwedeng kumita ang channel ni Bubbles sa loob ng isang taon. Ang estimated income na pwede niyang kitain ay 47.7 thousand US dollars sa pinakamababa, at sa pinakamalaki naman ay pwedeng umabot ng hanggang 762.8 thousand US dollars. Yeah. And on the number 4 spot ay napunta po, nakuha po ng GMA Public Affairs na meron po silang 22.6 million subscribers. At ang channel grade po ng kanilang channel ay grade A. At sa kasalukuyan, inuukupa po ng GMA Public Affairs ang number 4 spots dito po sa may pinakamaraming subscribers dito po sa Pilipinas. And kung pag-uusapan naman po natin ang monthly income ng channel ng GMA Public Affairs, pwede pong kumita ang channel ng GMA Public Affairs ng estimated income na 91.6 thousand US dollars. At ang maximum po ay 1.5 million US dollar. Napakalaki po niyan, ano? And kung pag-uusapan naman po natin ang yearly o annual income ng channel ng GMA Public Affairs, sa pinakamababa po o average, pwedeng kumita po annually ang kanilang channel ng 1.1 million US dollar. At ang maximum na pwedeng kitain estimated income ay pwedeng hanggang 17.6 million US dollars. Ganun kalaki po ang pwedeng kitain ng GMA Public Affairs channel. And now, on the third spot naman mga ka-express, ito ay napunta kanino? Walang iba kundi ang third spot ay napunta kay Idol Rapi Tulfo. Yes, nasa pangatlo po ang channel ni Rapi Tulfo, yung Rapi Tulfo in Action. Meron po siyang 27.5 million subscribers and counting. At ang grade po ng kanyang channel ay negative A. Hindi po yan hindi po yan masama kasi kulay green po yung kanyang grade ng kanyang channel. At inuukupa po ni Idol Rapi Tulfo ang number 3 spot sa buong Pilipinas. Pag-usapan naman po natin ang estimated monthly income ni Rapi Tulfo. Pwede siyang kumita ng hanggang 27,000 US dollars monthly sa pinakamababa, and pwedeng hanggang kumita ng 432 o 32.3 thousand US dollars. Kalog po ng isang buwan po yan. Yan po yung mga estimated incomes lang po yan. At kung pag-uusapan naman po yung kanyang annual o yearly income, pwede pong kumita sa pinakamababa ang income ni Rapi Tulfo. Pwedeng kumita ng 324.2 thousand US dollars hanggang sa pinaka-maximum na 5.2 million US dollars. Ito pong pinagsasabi natin, mga figures, ay puro po estimated income lang po yan. Hindi pa po yan yung actual talagang pera. On the number 2 spot, ito po ay nakuha ng GMA Network. So, dalawa po yung channel ng GMA ang nakapasok dito sa top 5. On the number 2, meron po silang 34.6
million viewers and counting, at ang grade po ng kanilang channel ay positive A, at inuukupa po ng GMA Network ang number 2 spot sa buong Pilipinas, may pinakamaraming subscribers with 34.6 million subscribers. At ang channel GMA7 o channel GMA Network, ang estimated income nila sa loob ng isang buwan ay pwede silang kumita ng 43.1 thousand US dollars to the maximum of 689.9 thousand US dollar, mga ka-express. So, pag kinonvert mo sa peso, napakalaki na po niyan. At ang kanila namang annual income, estimated income na pwedeng kitain ng GMA Networks ay aabot sa pinakamababa po, aabot po ng 517.4 thousand US dollar to the maximum of 5.3 million US dollars. Yun po yung pinaka-maximum. Ito po naman yung sinasabi natin, tulad na sinabi ko, estimated income po yan. Hindi pa po yan yung actual na amount na natatanggap po ng ating mga sinasabing mga YouTuber at content creator. At ang number 1 spot, napunta kay Tantadadenteng! Aba, syempre, sa ABS-CBN Entertainment with 47.1 million 47.1 million subscribers and counting. At ang channel grade na ABS-CBN ay A++. Yan. Napakagaling kasi siyempre, tingnan nyo naman ang subscriber nila. Sila po ang umuukupa as of the moment na may pinakamaraming subscriber po sa buong Pilipinas na tumataginting 47.1 million subscribers. Ayan, inuukupan nila. At kung pag-usapan naman natin ang monthly estimated income ng channel ng ABS-CBN, ay umaabot po ito ng 584,000 US dollars. Sa pinakamababa po yan, 584,000 US dollars to the maximum of 9.3 million US dollars. Monthly po yan. So, isipin nyo na lang po kung gaano yung revenue na natatanggap ng ABS-CBN. At syempre, kung pag-uusapan naman natin yung annual o yearly income na pwedeng kitain ng channel ng ABS-CBN, ang estimated yearly income ng channel ng ABS-CBN ay sa pinakamababa ay abot po ng 7 million US dollars. At ang pinaka-maximum ay aabot po ng tumataginting na 112.1 million US dollars. So isipin nyo na lang po kung gaano kalaki. Although wala ng prangkisa ang ABS-CBN, pero dito sa YouTube talagang namamayagpag po ang ABS-CBN.